Salay-salay daw kung tabagin sa palengke. Hindi ko lang alam kung ano ba talaga tawag dito, pero kayo na bahala kung ano ba ang tawag niyo sa inyong lugar. O siya, sige, ang mahalaga may uulamin tayong isda. Kaya naman, first of all, una sa lahat, gagawin natin, maglalagay tayo sa ating kawali ng ginayat na kamatis. Naghiwa din ako ng luya, lalagyan din natin ng sibuyas. Bali kalahati pa lang naman yung ating mga ginayat, yung ating inilagay dyan, and then lagay na natin dito yung ating mga isda. Kadalasan ngayon, pag nakikita ng mga anak natin na ganito yung ulam na niluluto natin, parang napapasimangot sila. Pero hindi nila alam, ito yung masarap talagang ulam. Lalo na kung super fresh yung mabibili mong isda at hindi mga ilado o matagal na nakaimbak, ay talaga nga namang sobrang linamnam ng lasa niyan. So nailagay ko na yung ating mga sangkap, lalagyan ko lang naman ito ng sili at lalagyan natin ito ng bagoong isda. Kapag wala akong bagoong isda, ginagamit ko rito ay bagoong alamang. Tapos bubuhusan ko lang ng konting tubig o kaya naman hugas bigas para mas masarap. Buksan natin yung apoy hanggang sa kumulo at pag kumukulo na, mga ilang minuto, lagyan natin ng pampaasim. Sa paglalagay naman ng pampaasim, ikaw na bahalang magpasya kung gaano kadami. Kung ano yung mas prepare mong lasa o yung talab ng asim, yun na ang gawin mo. Para nga may gulay, naglagay lang ako dito ng talbos ng kamote. At mga ilang minuto ko lang itong tatakpan para nga ito ay malanta ng tuluyan at maluto na. Makalipas ang ilang minuto, pagka kumukulo na, tikman na natin kung ano lasa. So para sa akin, pasado na at okay na to. Palagay ko nga ba ay kahit sino ay hindi tatanggi pagka ganito ang ulam sa harapan. Maliban na nga lang kung hindi kumakain ng isda. Pero napakasarap naman talaga, promise. Kaya kung ako sa inyo, try nyo na. So maraming salamat. I love you all.